Alright. So, ngayon tuturo ko lang paano mo ilagay ng indicator. Indicator natin na 179 SMA at 180 SMA. Okay? Ito, ginagamit natin 179 pag malapit na siya mag-cross. So, makapag-analyze pa kayo ng chart kung pwede ba siyang i-take or hindi. And 180, ibig sabihin nag-cross na siya. Okay? So, hindi, not all the time na maunang 179 sa 180. Merong instance na nag-180 na siya and then bumalik lang 179 or nag-vice versa. Okay? So, paano natin lalagay ito ngayon? Itong 179, 180, kopyahin nyo lang siya. And then, dito sa MP4 nyo, i-click nyo lang itong folder. Pwede nyo click dyan or F4. And then, punta kayo sa indicator. Yung indicator na to, i-press nyo lang siya, right-click, and then open folder. Pag open nyo ng folder, i-paste nyo lang siya dito. Then, eto na siya. Alright, so pwede nyo itong i-close, then i-close nyo rin to. And then, pagpunta nyo dito, right-click nyo lang, and then refresh. So, pag-refresh nyo, eto na siya, yung 180 and 79. So, paano to gamitin? Halimbawa dito sa GBP USD nyo, ilagay nyo lang to. Drag nyo lang dyan. And, ayan na siya. Meron siyang paalala dito. No to grip, paalala sa cross. May buwelo. Ito yung mga rules natin about sa cross. Okay? So, all time frame, lahat ng time frame, magbibigay siya ng alert once meron na cross. Okay? 179 to. Ito yung bago mag-cross. And then, ilagay natin yung 180. Drag lang natin dito. Then, press OK. So, para malaman nyo kung nandiyan na siya, i-right-click nyo lang and then indicator. Indicator, makikita nyo nandito na siya. 179, 180. Okay? So, close nyo lang yan. Okay na siya. Para maging default to, na every time magbubukas kayo ng pair, ito yung lalabas. Nandun na yung 179, 180. Sa template, save nyo lang siya. And kailangan pangalan niya ay default. Okay? So, save default and then click yes. And then kung makikita nyo, ito, kung magbubukas ako ng USD CHF, ito yung USD CHF natin, napunta dito sa dulo. Pag ni-right click natin siya, indicator list, kung ano yung mga nasa indicator nyo nung sinave as default, lalabas na siya. And, para naman ma-alert kayo, halimbawa, para ma-alert kayo sa cellphone nyo na gusto nyo ma-alert na meron na cross or magko-cross pa lang. So, makikita nyo dito sa indicator list, click nyo lang to. And then, itong push notification, dapat true siya. Okay, true. And then, sa cellphone nyo, dapat naka-install yung MP4. And, punta lang sa settings, makikita nyo yung metacode ID. It's a combination of alphanumeric. And, ilalagay nyo lang siya dito sa options. And, ito, enable push notifications. And then, ilalagay yung metacode ID. Ito, meron ditong 4 na metacode ID. So, para ma-inform ako, ma-inform yung team. And, press OK nyo lang or gusto nyo, test nyo muna. And then, all good na tayo. Okay? So, for me, hindi ko na siya nilagyan muna dito. Okay na kami. And, yun lang yung paglalagay na push notifications para sa 179. 179, hindi pa nagko-cross. 180, nag-cross na siya. Sa 179, i-check nyo kung pwedeng i-trade. Mostly, pag magko-cross siya, dapat ganito. Kung susukatin nyo siya dito, kung nag-cross siya, i-check nyo hanggang dito sa baba. Ito, 10 pips. So, maganda yung possibility na pwede siyang makakuha ng 1 or 2 pips. Okay? So, kasi, sinukat ko dito dahil nandito yung resistance zone natin. Ito yung resistance. Support, I mean. Ito yung support natin. Kung nag-cross siya dito, and nag-place kayo ng trade, merong 7 pips. So, sigurado makakuha ng 1 or 2 pips. Okay? So, 1 para sure. Ako, laging 1. Okay na ako doon. And, lagi kapag nagkakaroon ng ganito, nag-cross siya, malakas yung candle. And then,
ipapakita niya sa inyo na yung cross niya ay bumalik at punta dito. Pwede siyang trade. 1/5 hit yan. Sigurado yan. Okay? So, yun lang. Thank you. Yun yung paano maglagay ng indicator na to and paano mag-monitor and maglagay ng push notification para sa phone. Okay? Thank you. Bye.